Okay, so good morning po sa lahat. Baka punong-puno tayo ah. So walang absent. Sino bang absent kayo at may penalty? Last Sunday maraming absent no. So nawa next Sunday madagdagan pa tayo. So isa na lang ang natirang upuan at ilan na lang natira? Apat. So sa sunod dyan wala nang maupuan. So order na tayo ng 20 pieces. Okay po, so good morning po sa lahat at sa mga naka-join sa Google Meet at purihin po ang Diyos sa umagang ito dahil sa kabila po ng mga nangyari, no? Na balitaan ba niyo ang matinding nangyari sa Los Angeles, California? Yon, mayroon ba kayong kamag-anak doon, mga kapatid, no? So, ipag-pray natin na nawa ito po ay magsilbing warning po sa atin dahil lahat naman ang nangyayari ay wala hong aksidente po yan. So, dito po, tayo po tumayo ulit at buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Psalms 78. At para doon po tayo magnilay-nilay sa ating sa umagang ito sa Psalms chapter 78. Simulan natin sa verse 56 hanggang 66. So kung nandiyan na po kayo mga kapatid, Psalms 78, verse 56 hanggang verse 66. Sabi mo doon, yet they tempted and provoked the Most High God and kept not His testimonies, but turned back and dealt unfaithfully like their fathers. They were turned aside like a deceitful bow. For they provoke him to anger with their high places and move him to jealousy with their graven images. When God heard this, he was wrath and greatly abhorred Israel, so that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men, and delivered his strength into captivity and his glory into the enemy's hands. He gave his people over also unto the sword and was wroth with his inheritance. The fire consumed their young men, and their maidens were not given to marriage. Their press fell with the sword, and their widows made no lamentation. Then the Lord awake as one out of his sleep, and like a mighty man that shouted by reason of wine. In last verse, and is both his enemies and the hinder parts, he brought them to a perpetual reproach. So ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin ang mamapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kami po ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ay buksan mo po ang aming mga puso, isipan upang kami po ay maliwanagan sa mga nangyayari sa aming kapaligiran na ito po ay warning para po kami ay lalong maglingkod sa iyo sa kabila po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat o Diyos at tawa po ang Banal na Espiritu ang magturo po sa lingkod nyo at ganoon din po sa mga lahat pong kapatiran kaya ang Banal na Espiritu ang magbigay po ng pagkaunawa sa bawat isa po sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, mga po na kayo kapatid at yun po, sa lahat po ng naka-join sa Google Meet, no? Purihin po ang Diyos na marami rin pong naka-join sa Google Meet at purihin ang Diyos at punong-puno din po tayo ngayon. So yan po ay magandang sinyalis na pinaprioridad natin ang gawain ng Panginoon. No? So yun naman talaga ang dapat gawin natin. Yung priority natin ang gawain ng Panginoon. So ngayong umaga ay nais kong ipangaral sa inyo yung tinatawag na God's wrath. Ayun, napakatindi, no? Galit at puot ng Diyos. Yun. So, kasi ako palagi akong sumasabaybay ng mga nangyayari sa araw-araw. At mula kahapon hanggang kaninang umaga ay ang napapanood kong balita ay tungkol po sa nangyari po sa Los Angeles, California. Yun. At iba-background ko lang po kayo kung anong nangyari doon. Alam na ba niyo nung nangyari, mamatid? So, doon po sa Los Angeles, California, ang tawag po doon ay yung tinatawag nilang anong lugar yon? Yung lugar na mayayaman po ang doon sa Hollywood, no? So, ang tawag doon ay Beverly Hills, no? Isang napaka yayaman, mga bilyonaryo po ang nakatira doon.
So, ang background po doon, ang naapektuhan po doon ay almost 145 square kilometers. Yon. Ibig sabihin po, yun ang natupok. Yon. Ang hektarya nun ay nasa 14,000 hectares. Napakarami, no? Napakalawak po nun. At ang nasirang bahay po nun, yung estimate lang nila, no? 10,000 na mga malalaking bahay po yun. No? Tapos ang tinatawag na evacuated people ay 180,000. Nasa evacuation po yun. So, yung mayroong apektado dahil sa usok, 17 million. Siyempre, hindi naman porke pag may sunog po, ang kasunod doon, usok, di ba? Ang apektado doon, 17 million. Yun, dahil sa usok at sa kalik-alikabok. Kasi yung lakas ng hangin doon sa coast, sa tabing dagat ay parang bagyo daw. Kaya kahit anong gawin ng mga bumbero, hindi talaga matigil-tigil. Yung mga eksperto nagtataka, paano nangyari yun, no? Yung mga eksperto, talagang wala silang masabi bakit ganito. Nasasabi lang nila, malakas ang hangin, pero ang dami nang nagdaang ganon. Pero hindi ganon talaga. So, before po yung sunog na yon, naalala ho ba niyo yung tinatawag na Golden Globe Award na ginanap po doon sa Beverly Hills Hotel. Na doon yung host na yon nagsabi na hindi sila niniwala sa Diyos, no God. Tapos ininsulto pa nila ang Diyos, nagtawanan pa. So after 2 days, doon na po naganap yung sunog. Yon. Kasi alam mong parang ang feeling nila, mayayaman sila, talagang nandun na yung PNP, power, money, popularity, wala na silang kinikilalang Diyos. Parang iniinsulto pa nila ang Diyos na may likha ng langit at lupa. After 2 days, yung kanilang napakalawak na pinakamayamang lugar po yun, yung Beverly Hills, sa buong Amerika. Yung isang in-interview nga, before yung naganap, yung kanyang comfort room, kung magkano ang halaga, mga kapatid. Yun, nag-research ako kung magkano ang halaga. Yun, nasa 14 million. Yun. Dollars po yun, ha? Yung CR lang niya. Yun, magkano halaga ng brad? Grabe. Siguro, yung CR lang niya ito, malaki pa eh. So, nung after na masunog, umiiyak po siya. Ang sabi niya, nagpupundar tayo dito, pero wala tayong kasiguruhan kung kailan mawawala yun. Pati siya, nag-testimony na eh. Yung lahat ng mga mayayaman po doon, nasa evacuation eh. Tapos, ang maganda doon, yung mga nag-evacuate, kapag kumukuha, yung kaya lang dalhin. Dito sa Pilipinas, subukan may sa evacuation. Talagang sako-sako magdala. So may disiplina po sila. So, ano yung pinupunto natin doon, mga kapatid? No? So, maraming experience po na makita natin sa ating binasa na yung galit ng Diyos ay ipinaparating sa mga taong ayaw talagang nang aalipusta sa Kanya. At ito'y warning din po sa atin as a believers. No? Na akala natin ay napakakampante na ang buhay. Tandaan po natin, lahat po ng nangyayari sa atin, alam po ng Diyos yan. Yun. Iniisip po pa lang, hinahaka pa lang, alam na po ng Diyos. Kaya ngayong umaga, ay tingnan po natin yung mga pwede nating pag-aralan doon sa ating binasa. So unang-una, yung tinatawag na God's wrath. Ano ho bang ibig sabihin nun? So God's wrath responds to human sin and disobedience. Yung God pala ng Diyos, ito ay sagot sa mga kasalanan ng tao at hindi pagsunod. Yun. Kumbaga, ginawa mo ang mali, abay, maranasan mo yung kasalanan ginawa mo. Kasi response ng Diyos yun. Ang Diyos po ay hindi po konsentidor. Kapag may ginagawa ang tao na mali, siguradong yon ay lalapatan niya ng kaparusahan sa anumang paraan. Hindi lang apoy ang nararanasan ng tao, di ba? From Old Testament, nakita natin
na in Genesis chapter 6, balikan nga po natin yung nangyari doon mga kapatid. At baybayin natin ang buong Biblia kung paano nagagalit ang Diyos sa kasalanan. Genesis chapter 6 verse 5, ano sabi ng Diyos? And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that alam mo yon? Every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So ito yung unang nangyari sa lumang tipan na nakita ho ng Diyos na ang mga tao ay ano po? Ang sabi doon? That the wickedness of man was great. Napakatindi na po. Paano naging matindi? Sa bawat imagination, ibig sabihin yung kanyang mga iniisip, yung mga hinahakan niya, ay palaging masama na lamang. Yun. Wala nang nakita ang Diyos na nag-iisip ng mabuti. Puro kasamaan na. Kaya anong sabi ng Diyos? And it repented the Lord that He had made on the earth, and it grieved Him at His heart. Alam mo? Nalungkot ang Diyos sa kanyang nakita na ang mga tao ay pawang, ang ginagawa ay masama. Kaya ang sabi ng Diyos, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing in the fowls of the earth, for it repented me that I have made them. Sa palagay nyo, doon sa nangyari sa Los Angeles, hayop, tao, kung ilan bang taong namatay, kaunti lang kasi siyempre, nag-warning na yun. Bawat, doon pala sa Amerika, pag may mga calamity, yung cellphone mo, magre-ring. May mag-message sa'yo. Sasabi sa'yo kung nag-dead mag-evacuate ka na. Yun. Dito sa atin, mamamatay ka na, wala pang nagwa-warning. Doon ho, talagang malayo pa lang yung apoy, may nagbibigay na ng message sa number mo. Yun. Kaya nga, obligado yung bawat mamamayan doon na ibigay yung number ng cellphone mo, kung paano ka makontak, para in times ng sakuna, may magbibigay sa'yo ng warning o mag-evacuate ka na. Yon. Kaya matindi po yung pagbibigay ng warning. Kaya sabi ng iba, di balin wala na akong madala. At least ligtas naman ako. Yon. Si Hilda Coronel, di ba? Yung dating artista. Siya? Caregiver po doon sa Los Angeles. So, in-interview siya sino ba yung pangalan? Si Babaw? Ano ba yung pangalan? Julius Babaw. Yun. Tapos, ang inalagaan niya, yung likod doon, nasusunog na. Yun. Takot na kasi ang laki ng apoy. So, ang iniisip niya, mailigtas yung kanyang inaalagaan. Alam mo yun, no? Ganun ang mga Pilipino eh. Kaya ba paborito ng mga Amerikano, ng mga European, ang mga Pilipinas na caregiver. Bakit to? Hindi yung sila selfish. Alam mo, pwede namang tumakbo na lang si Hilda Coronel eh. Iligtas yung sarili niya, pero ang naisip niya, may inalagaan pala siya. Yung pati yung pusa niya, nailigtas eh. Wala siyang nadalang hindi niya inisip yung mga ari-arian niya. So, sa madalit sabi, yung nasa likod lang kasi yung apoy, yung tinitirhan yung amo niya, hindi nasunog. Kasi sabi niya, alam mo, bago ako umalis doon, nag-pray ako sa Lord na nawa, maligtas kami, at kung luluobin nawa ng Lord, maligtas din yung tirahan ng inaalagaan ko. Kasi sabi niya, kung wala nang matirhan yung inaalagaan ko, wala rin akong trabaho. Yun. Kaya palaki pa salamat. So, gitna ng mga dilobyo, di ba? Kahit mga inaakala natin na hindi maka-Diyos, lumilitaw talaga na baka chosen nga sila, born again, kaya nakatawag po sila. So, dito, makita natin from Old Testament, makita natin na ang Diyos galit po sa kasalanan. So, ano bang kasalanan, mga kapatid? I-define po natin according to the Bible. 1 John 3:4 at 1 John 3:4, no? I-define po yan ni Apostol Juan kung ano po yung kasalanan. Para maging aware po tayo, nakala natin, pa-relax-relax po tayo dito sa mundong ito, yun pala ay nagkakaroon na po tayo ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Ano po yung sabi doon sa verse 4? 1 John 3:4. Whosoever committed sin, transgressed also the law, for sin is the transgression of the law. Kaya makita natin, mga kapatid, na sa buhay po natin,
maging permi na lang po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Yon, kung ano yung gusto ng Diyos, doon na lang po tayo kasi hindi po natutulog ang Diyos. Tayo nga puro tulog eh. Pero ang Diyos 24 hours gising siya. At nakatingin sa atin, sinusubaybayan tayo, yung puso natin, yung isip natin. Alam ho ng Diyos yan kung ano yung iniisip natin. Kaya makita po natin, dito sa Genesis pa lang, na talagang matinding dilubyo ang nangyari, di ba? Ano ba ang nangyari sa Genesis chapter 6? Sabi doon, sa chapter 6, baybayin lang natin. Sabi doon, and the Lord said, I will destroy man. Kala mo? I will destroy man. Hindi siya mangingibing wasakin ang mga tao. Sabi doon, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping things and fowls of the earth, for it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So may nakita ang Diyos. Paano naano niya si Noah? By the grace of God pa rin mga kapatid. Sa biyaya pa rin, pinili niya si Noah. Hindi dahil mabuti si Noah. Sabi doon, found grace in the eyes of the Lord. Biyaya lang na pinili niya si Noah para may ma-preserve na tao na mabuhay sa mundong ito. Tapos sabi doon, there are the narration of Noah. Yon. Sinunod-sunod niya. Tapos sabi doon, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Yun, kala po yun, corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Corrupt po talaga. Kaya makita natin na biyaya lang ng Diyos na si Noah ay binayaan ng kaligtasang temporal o maligtas siya sa dilubyo. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. All flesh ay darating daw, for the earth is filled. Yun. Ano yung filled ng earth? With violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. At nakita natin sa kasaysayan mga kapatid, ilan ho ba ang natira doon sa ginawa ng Diyos na galit, yung kanyang pagwasak sa mundo? 8 lang. Si Noah, yung asawa niya, may 3 anak siya. Yon. Sino ba yung 3 anak ni Noah, mga kapatid? Si Shem, si Japhet, saka si Ham. So may tig-iisang asawa yon. Kaya 8 lang talaga ang naligtas. Tapos sa mga hayop, nagtira din ang Diyos. At ilang araw ho, pinaulan ng Diyos. Mga kapatid, ilang araw? 40 days and 40 nights. Ay hindi ho ulan na yun, ordinaryong ulan. Talagang ulan tudo-tudo. Sabi ng Bible, binuksan ng Diyos ang langit at yung mga bukal, binuksan din ng Diyos. Nagsalubog ho talaga yung tubig. Kaya yung databunan talaga ang buong mundo. Ganun ho. Kapag naglapat ang Diyos ng kanyang puot sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Temporal, matindi po yung nangyari po sa unang henerasyon. Di ba? At makita natin, marami yung tao during the time, habang nagpe-preach si Noah. Sabi ni Noah, magsisi na kayo sa paggugunawin ng Diyos ang mundong ito. Sa pamagitan ng baha, anong ginagawa ng mga tao mga kapatid? Pinagtatawanan si Noah. Yun. Ako naranasan ko dito sa Belmont mga kapatid. Halos nung una kami bukso ni Brother Amor, Brother Sherwin, Brother Rodel, house to house talaga kami dito sa Belmont. Yun. Wala kaming pinapaligtas sa bahay. Yun, gagawin ko nga ulit yun. Isama ko sinong sasama. House to house tayo. Sinong sasama? Taas ang kamay. O si Brother Jerry. O mga young people, di ba kayo sasama? House to house tayo. Yun. Kasi malapit ang gunawin ng Diyos. Ayaw pa niyo sumama. Yun. Baka hindi kayo kasama sa... Sabi ng mga tao, nung dinidulog yun na, marami ng tubig. Gusto nang pumasok doon sa arko. Ay kaya lang sarado na. O, kailan pa tayo magpapagamit? Paghuli na ang lahat. So, itong pangyayaring ito, naulit po ulit. Yun. Naulit po ulit. Kailan po naulit? Sa Sodoma at Gomora. Yun. Ano namang mga buhay doon sa Sodoma at Gomora? Napakatindi. Talagang yung lalaki gusto nang sipingan ang kapwa, lalaki.
Alam mo yon? Kaya doon nagsimula yung mga alanganin eh. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinaulanan ng apoy at asopre. Hindi na tubig. Apoy at asopre. Dalawang bayan ang ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asopre. Anong bayan po yon? Sodoma at Gomora. Puro kamunduhan doon. Wala na akong, sabi nga, nakipag-bargain pa nga si Abraham sa Diyos eh. Lord, kung may makikita kang 50 doon sa lugar na yon, itutuloy mo ba yung pagtupog doon? Ay, hindi ko itutuloy, alang-alang sa 50. Ay, 40, Lord. Alang-alang sa 40, hindi ko tutuloy. 30, 20, 10, ay walang nakita ni Diyos. Ay, kahit si Lot, mga pamilya niya alanganin. Kaya si Lot at yung pamilya, naligtas lang sila dahil sa biyaya pa rin ng Diyos. Pero kung pag-uusapan natin yung buhay nila, naging compromiser na po sila doon sa Sodoma at Gomora. Kaya itinuloy ng Diyos yung kanyang galit doon sa Sodoma at Gomora at pinaulanan ng apoy at asopre. So panoorin, kung kayo ba tayo mga kapatid, manood naman kayo ng Bible story sa YouTube. I-search nyo, Sodom at Gomora. Makita nyo kung paano sila tinupok ng Diyos. Panoorin nyo, the flood. Yun. Noah's flood. At marami kayong matututunan. So, dito, hindi lang naman tubig, hindi lang apoy, ang pwedeng dumating na kalamidad sa atin. Yun. Yung gera, mga kapatid, ano rin po yan eh. Kalamidad po yan eh. Na kailangan nating paghahandaan. Kasi sa gera, ay matindi po yung nangyayari po yan. Tulad sa Israel ngayon. Gano'n, pagtulong-tulungan ka ba naman ng mga Arab countries? Ay talagang matindi, no? Yung ilang milyon yung nagtatago na sa ilalim ng lupa. Kasi pag hindi ka nagtago, tamaan ka ba naman ng missile? So napakatindi na ngayon mga kapatid. Dito sa Manila, kaunting ulan. Ano narasan nyo, brother, kaunting ulan sa Manila, anong nangyari? Baha! Yun. Ano lang yan, patak-patak lang, pero ulan na, bumabaha na. So, iba na ako ngayong panahon ngayon. So, sabi doon, what is God's wrath like? Deliberate God's wrath is a settled resolve to punish evil. Yun yung kahulugan ng galit ng Diyos. Pinaparusahan niya yung mga gumagawa ng masama. Yung iba, hindi pa na dumarating, pero may timetable ang Diyos dyan. Yun. Kaya pag gumawa tayo ng mali, ay wala namang parusa ang Diyos. Huwag kang makakakampante. Baka naglalakad ka, habulin ka ng kobra. O kaya bumiyak ang lupa, di ba? Naalala natin in the Old Testament, noong panahon ni Moises, na yung mga tao ay gumawa ng revolto. Tandaan po natin doon sa ating binasa, ang pinakagalit ang Diyos, yung magkaroon tayo ng idolatry. Magkaroon tayo ng Diyos-Diyosan. Basahin nga po natin, mga kapatid, doon sa binasa natin, balikan po natin, doon sa Psalms 78. Yon, sa mga naka-join sa Google Meet, mga kapatid, sundan po niya ako sa Psalms 78. Sabi doon ng 56. Anong sabi doon sa 56? Yet they tempted and provoked the Most High God and keep not His testimonies. Yon. Tingnan natin sa liwat sa pagkatagalog, mga kapatid. Yung Psalms 78. Para lalo nating maintindihan. Sabi doon sa 56, sa pagkaliwat sa Tagalog, gayon may nanukso at nang himagsik sila laban sa kataas-taasang Diyos at hindi iningatan ang kanyang mga patutuo. Ang daming patutuo ng Diyos, mga kapatid eh. Mamamangha ka sa mga ginawa ng Diyos from the Old Testament, diba? Sa Genesis pa lang, makita mo, chapter 1. Ang sabi doon, God created the heavens and earth. Ito yung memory verse ng mga Kristiyano eh. Isang verse lang, Genesis 1:1. Anong memory verse mo, Brad? Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens. Ilang taon na yan? 40 years na pastor. At least may memory verse. Yung iba, wala nga memory verse. Pero makita natin, yung sa verse na yon, kamangha-mangha. Bakit to? God created the heavens and the earth. Sino ba makakagawa ng mundo, mga kapatid? Wala. Kahit ka lupa, pwedeng gumawa ka ng lupa, yung libag mo, ipunin mo at lupa na yon, isang taon ipunin ko nga ang libag ko, baka makasa isang sako ka isang taon. Yon.
So, pero ang Diyos ay nakakamangha. From chapter 1, chapter 2, makita mo yung creation ng Diyos. Sa sarili mo pa lang, di ba? Kung titingnan mo sa sarili mo, talagang kamangha-mangha. Yung may dalawang mata ka. Ay paano kung yung dalawang mata mo nandun sa butas ng ilong? Di ba? At yung ilong mo nandito sa likod. Perfectong perfecto. Yung bibig mo nasa talampakan, Brad. Paano kaya yon? Pagkakain ka. So, perfecto ang paggagawa sa atin dahil alam na ang God is a God of order. Kaya sabi dito sa 56, gayon may nanukso at naghimagsik sila laban sa akin. Ganun mo yun, no? Itong pangyayaring ito ay encouragement o pagbibigay ng warning sa bayang Israel. Kahit nakita nila at naranasan nila yung kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa kanila, napalayain sila ng Diyos sa bayang Ehipto in almost 40 years. 400 years na alipin sila. Tapos anong ginawa ng Diyos? Di ba? Hinahabol sila ng mga sundalo ng Pero. Ay, may dagat. Wala na silang matakbuhan eh. Di ba? Yung mga tao naman, nagmurmurin, bakit? Dinala mo na naman kami dito para mamatay na naman kami. Yon, alam mo mga tao, puro pag nagkagipitan, isan yung leader ang sinisisi. Alam mo, pastor, bakit ganito? Pag kagipitan, yung leader ang sinisisi. Pero pag kasarapan at katagumpayan, abay, sama sila. Pero pag sa hirap, ang sisisihin yung leader. Ganuno ang bayang Israel ka tindi sa murmuring. Kaya anong sabi ni Moises? Huwag kayong mag-alala. Stand still. Yon. Magtiwala tayo sa Diyos. Anong sabi ng Diyos kay Moises? Yung tungkod niya ay ginamit niya, di ba? Nahati yung dagat. Yon. Huwag niyo yung subukan. Pupunta kayo sa Manila Bay. So, hahatiin niyo yung Manila Bay. Wala nang ganon ngayon. Ibig sabihin, ang Diyos po ay kayang iligtas tayo sa oras ng ating mga kasapunaan. Yon, magtiwala lang tayo. So, ano pa? Ang sabi doon sa 57, kundi nagsitalikod at nagsigawang may paglililo na gaya ng kanilang mga magulang, sila'y nagsilisyang parang magdarayang busog. Yon. Ano pa? 58. Sapagkat minungkay nila sa galit ng kanilang mga mataas na dako at kinilos nila siya sa panibugo ng kanilang mga larawang inanyuan. So, in the Old Testament, galit na galit ang Diyos sa mga revolto, mga idolatry. So, kita na natin mga matid, di ba? Exodus chapter 20, bawal ho ang paggawa ng mga imahin o revolto. Yon, siyempre sa ulumang tipan po ito. 20 verse 4, sabi doon, at sa verse 4, sabi doon, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am jealous God. Yun. Sinusupuan Diyos mga kapatid. Dapat sa buhay po natin, priority natin ang Diyos. Priority natin sa oras. Priority natin sa ating talento. Priority natin sa ating testimony. Priority natin sa ating mga tinatangkilik. Yan po ang tinatawag na first love. Yun. Pag tinawag na first love, siya yung ating ipa-priority. Sa oras, nakakapag-pray pa ba tayo mga kapatid sa bahay? Bago matulog. Ang antok na pastor, wala na, amen na lang ako eh. Ang antok. Alam mo, ang utos nga ng Diyos, manalangin kayong walang patid. Di ba? 1 Thessalonians 5:17. Manalangin. Magbasa ng Biblia. Nakakapagbabasa ba kayo mga kapatid? Yon. Araw at gabi. Then sabi ko nga sa inyo, pag nagbasa kayo ng 30 minutes isang araw, in 6 months to 7 months, mababasa nyo ang buong Biblia. 30 minutes lang sa isang araw. O gawin natin 15 minutes. Eh di isang taon, di ba? Isang taon mababasa 15 minutes lang sa isang araw. Pag isang oras naman sa isang araw, 3 to 4 months, mababasa mo ang Biblia. Ang tanong, ilang taon ka na dito? Ilang chapter na ang nabasa mo?
Tingin kayo dito mga kapatid. O ilang verse na. Magsisi na po tayo mga kapatid. Baka tayo ang isunod ng Diyos dahil ayaw nating magbago sa ating mga ugali. Ugali po kasi yan attitude. Tapos pagdating sa Panginoon, yung bad attitude natin ay gagawin din natin. Dapat yung attitude natin sa Diyos ay in response, pag sinabing magbasa, magbasa. Sino nag-utos na magbasa? Hindi naman si pastor Ang Diyos po. Pag sinabi ng Diyos manalangin, manalangin po tayo dahil ang Diyos ang nag-utos diyan. Ito yung nangyari sa bayang Israel na ayaw nilang sundin yung gusto ng Diyos. At ang ginugusto nila ay yung kailang gusto sa buhay nila, yung sarili nila. Tandaan po natin, nasa New Testament church na tayo. Maaring sa lumang tipan ay mayroong revolto na pinagbabawal. Pero sa New Testament, ano ba yung idolatry na sinasabi? Colossians chapter 3 verse 5. Tingnan po natin mga kapatid. Sabi dito, Colossians chapter 3 verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth. Yon. Patayin nga ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan na nandito sa mundo. Number 1, ano yon? Fornication. Ano yung fornication? Yon, dalawa ang klaseng fornication dito, no? May asawa, pero gusto pang mag-extra. Yon, fornication po yon. At ito pa, pangalawa, binata at dalaga, gusto nang magtabi. Pag ginawa nyo yon, nakakasala kayo ng fornication. Kaya nga sa Bible, di ba, pag hindi kayo nakatais, anong gagawin? Mag-asawa na lang kayo, kaysa magkasala kayo. Yun. Yung gusto mag-asawa at hindi na makatiis na, hindi makita yung girlfriend, boyfriend, abay, huwag yung gagawin, yung hindi ginagawa ng mag-asawa. Nagkakasala po tayo ng fornication. May sumpa yun, may curse po. Ano pa yon? Uncleanness, karumihan, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Dito po galit na galit ang Diyos mga kapatid. Yung idolatry na hindi na po literal na revolto. Ito'y nasa puso na po ng bawat isa po sa atin. Na kapag hindi natin ito pinagsisisihan, magaging gagaya tayo ng panahon ng lumang tipan. Maging kagaya tayo doon sa Los Angeles. Na baka ikaw mismo naglalakad, kainin ka ng lupa, di ba? Sa panahon ni Moises. Yung mga ayaw sumunod kay Moises, kinain ng lupa. Yung iba tumakbo, hinabol naman ng apoy. Yon. Kala natin makakaligtas tayo sa Diyos, mga kapatid. Wala hong taong pwedeng tumakas sa Diyos. Di ba si Jonah tumakas sa Diyos Sinabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Ninive, mangaral ka doon. Abay sa halip na pumunta sa Ninive, saan pumunta si Jonah mga kapatid? Sa Tarsos, sumakay ng barko. Yun, akala niya makakaligtas sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Pinabagyo. Alam mo yun? Pati panahon, kayang kontrolin ng Diyos mga kapatid para mapasunod ka lang. Anong nangyari kay Jonah? Yun, sabi ni Jonah, para tumigil yan, itapon niyo ako sa dagat. At pagkatapon ka, tumigil agad Gala mo yun, no? Siya pala hinahabol ng galit ng Diyos. Tapos nung inihulog siya sa dagat, akala ni Jonah ay ligtas na siya. Kinain naman siya ng malaking isda. Hanggat hindi ka nagsisisi, talagang puro dilubyo ang maaabutin mo. O siguro, nung nasa tiyan ng isda, na-realize niya, nag-pray siya sa Lord. Nagsisi siya. Niluwa siya ng malaking isda. Yun, haya pa ba natin mga kapatid? Nakainin tayo ng mga dambuhan, ng mga problema, dambuhan, ng mga pagpaparusa para ma-realize natin na mali tayo. Alam naman natin sa sariling mali tayo. Nagiging mataas lang yung pride natin. Hindi na huwag na tayo maghanap ng mapapride. Mismo, sarili natin, mapapride tayo. Bakit to? Pag ayaw mo magbasa ng Bible, ma-pride po tayo. Ayaw mong manalangin. Yon. Ano ka? Mataas ang pride mo. Sinabi nga ng Diyos, manalangin. Yon. Sinabi ng Diyos, huwag kakalimutan ang pagdalo. Yon. Kahit nga sa Google Meet na lang. O tulad ng prayer meeting, hindi kayo nag-join. O di ba? Mapapride kayo mga kapatid. Pipindutin na lang nyo yung link. Hindi kayo nag-join. Hindi ako galit. Pero sigurado, galit po ang Diyos doon. Bakit to? Galaw mo pipindutin mo lang ang link.
Hindi ka nga makapunta sa face-to-face. O yung taga rito, gusto nyo pumunta sa prayer meeting. Kami dati, nagbabiyahe pa talaga kami, maka-attend lang ng prayer meeting mga kapatid eh. Nagbabiyahe kami ng malayo, maka-attend lang kami ng prayer meeting. Ngayon, pipindutin mo na lang ang Google Meet. Hindi ayaw mo pang gawin. So nasaan yung katuwiran na? Sinabi ng Diyos, huwag kakaligtaan na dumalo. So paalala sa atin yan mga kapatid. Na akala natin, ganun-ganun lang ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi nagbibiro. Diba? Galatians chapter 6, tingnan natin. Tayo minsan pabiro-biro eh. Chapter 6, verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kaya wag tayong pabiro-biro mga kapatid sa pagsamba. Kailangan tayo po ay maging seryoso sa paglilingkod sa Diyos. Kasi may balik po talaga. May balik po talaga. Balikan lang po natin sa lumang tipan, si Adat Eva, sinabi ng Diyos, huwag kakainin ng bunga na nakababatit masama, kinain nila. Ano ang nangyari? Diba? Anong nangyari sa mag-asawa? Pinalaya sila ng Diyos. Pinalaya sila ng Diyos doon sa Garden of Eden, na doon sa Garden of Eden, hindi sila nagtatrabaho. Kain, tulog lang. Nung pinalayas, anong nangyari sa kanila mga kapatid? Hirap na hirap ang buhay. Ang sabi ng Diyos sa kay Adan, ang iyong kakainin ay iyong pagpapawisan. Sa babae naman, anong sinabi ng Diyos? Kapag ikaw ay manganganak, ikaw ay maghihirap. Siguro kung hindi kumain, kapag manganganak, paglabas, binata na. Ay ngayon, may nakita ka bang nanganganak na tumatawa, Brad? Wala. Pati nga asawa naaawa sa asawa eh. Yun. Kasi nga, yun ang resulta ng pagsuway. Iulitin pa ba natin yon? Alam na natin na ang pagsuway ay may katumbas na kaparusahan. Kaya wag na tayo magtaka minsan, bakit ito'y nagyayara sa akin, pastor? Sa kabila na ako'y nag-a-attend to every Sunday. Nag-a-attend naman ako every Wednesday sa Google Meet. Bakit nangyayari pa ito sa akin? Baka naman nag-a-attend ka lang, pero ang puso mo ay malayo sa Diyos. Diba? Sabi ng Panginoon, Mark chapter 7, tinan po natin, may mga tao na nasa simbahan o sa bahay-sambahan, na yung katawan nila ay nandun, pero ang puso nila malayo. Tingnan natin. Ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 7, verse 6. Kung tama po ako, tingnan po natin. Ang sabi po ng ating Panginoon, He answered and said unto them, well, had Isaiah prophesied of you, hypocrites, ang tawag ng Diyos, mga hipokrito, as it is written, these people honored me with their lips. Ano daw ang sabi? Ang mga taong ito'y pinupuri ako ng kanilang mga labi. But their heart, is far from me. Yun. Ang tanong mga kapatid, nandito pa kayo? Kasama ang puso nyo? Yun. Tanungin nyo sarili nyo. Nagpupuri, kumakanta tayo ng himnal. Ang tanong, yung puso, nasaan nyo? Nasaan? Nasa trabaho? Kasi ang puso, ang nakakita niyan, ang Diyos eh. Tagusan po yan. Maaaring nakagiti ka sa akin. Pero ang Diyos, alam na alam yung puso mo kung ano ang nakalaman dyan. Kaya ang sabi ng Diyos sa mga kausap niya, ang kausap kasi ng Panginoon dito ay mga Pariseo at yung mga Hudyo na ang gagaling lang magsalita. Nirebuke sila ng Diyos dito mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, ang sabi na, at is written, these people honored me with their lips, but their heart is far from me. Ang puso nila ay malayo sa akin. Tingnan mga kapatid, kapag ang tao'y nagmamahal sa'yo, at totoong nagmamahal, di ba kaklose mo? Talagang nagkikare sa'yo? Pero yung nagsasabing, I love you, 3 times a day, I love you, million times, pero wala man sa puso, wala yan. Parang lang yan, parang plastic na pagka nilagay mo sa apoy, natutunaw. Pero yung totoong nagmamahal, ano ang nangyayari mga kapatid? Nagkikare sa'yo. Ganon ang Diyos natin mga kapatid. Ang dami na nga ating kasalanan.
ang dami natin pagkukulang, pero palaging nagkikare po sa atin ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Ang sabi po niya sa Hebrew chapter 13 verse 5, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Yan po ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya, ano ang challenge po sa atin, mga kapatid? Sa buhay natin bilang Kristiyano. Sabi doon sa tingnan natin yung Deuteronomy, Psalms chapter 2. Tingnan lang natin, no? Basa lang tayo ng ibang talata. At mabilis lang po tayo para Psalms chapter 2, verse 1 and 6. Yan, buklat po kayo ng Bible. Para sa pagbuklat pa lang, nasasanay na po tayo. Kasi kung titingin-tingin lang kayo, hindi kayo masanay magbuklat, wala ko kayong masasanay. Chapter 2, verse 1 and 6. Sabi doon, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The king of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, ito napakahirap talaga nito, no? Na talagang nagmi-meeting sila against the Lord. At minsan yun ang nangyayari po sa Beverly Hills. Kala mo, alipustaan nila ang Diyos. Let us break their band asunder and cast away their cords from us. He that sitteth in the heavens shall love, the Lord shall love them and derision. Then shall He speak unto them in His wrath, and vex them in His sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Kung tinangan natin sa pagkaliwat sa Tagalog, para lalo natin maintindihan. Psalms chapter 2. So maganda po kasi yung pinupunto dito para maintindihan po natin. Chapter 2, sabi doon sa verse 1, bakit ang mga bansa ay nanggugulo at ang mga bayan ay nangangaakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda. Ano ang hinihanda ng mga hari? At ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon. Galam mo yun? Mga hari, mga pinuno, nag-usap-usap sila laban kanino, mga kapatid? Sa Panginoon. At laban sa kanyang pinahira ng langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa. Sino daw ang tatawa, mga kapatid? Yung nakaupo sa langit. Sino po yung nakaupo sa langit? Ang Diyos po natin. Ano po yung gagawin niya? Ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila, sa kanyang puot at babagin sila sa kanyang malabis na sama ng loob. Ayun. Figurative po ito na sumasama talaga ang loob ng Diyos. Ang tawag, nagigrieve siya, nalulungkot siya kung itong bayang pinili niya ay bakit hindi siya pinapriority. Sa ating mga kapatid, we are chosen by God before the foundation of the world. Pinili tayo ng Diyos bago palikay ng mundong ito. At ang dami namang pwedeng piliin bakit ikaw, ako ay pinili. Ano bang special sa atin? Wala. Walang special sa atin. Dahil sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ay bakit pinili tayo? Ang sagot, kasi gusto niya. Yun. Para bang namamalingki ka, pwede magreklamo, Brad, yung isang tulingan. Ang pinili mo yung 3 lang. Pwede naman sabihin ng tulingan, piliin mo na kami lahat. Sino may karapatang pumili? Yung pinipili o yung pumili? Yung pumipili. Hindi mo pwede ipilit, piliin mo ako. Wala akong ganun sa Biblia. Ang pumipili, ang nagdesisyon. At mapalad po tayo. Isa po tayo sa pinili ng Diyos before the foundation of the world upang tayo po ang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga makita natin dito po sa John 4:24, ano po yung sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? John 4:24, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po niya, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Dapat daw siyang sambahin sa Espiritu at
katotohanan. Pag sinabing katotohanan, hindi ho tayo lalampas sa Biblia. Kaya nga wala tayong special number. Yun, wala namang nakalagay sa New Testament na mag-special number. Ay dati kami sa kay Pastor Ronald, mahilig kaming mag-special number. Ni Elder Bim, Elder Marshall, Joet, Trio, mga kalalakihan, wala naman sa Biblia. Kung titinan mo ang history niyan, pinauso lang ng mga charismatic yan eh. Tawagin po natin si Brother Jeremy at si Brother GR, Brother Ariel. Mag-aawit po sila bilang trio. Men in Cavite. Men in black. Wala akong ganon. Kaya nga tayo ay congregational singing. Kapag umaawit, mga bata, kapag umaawit, dapat awit talaga. Yun, wag talagang ibuka natin ang ating bibig. Paano aawit? Hindi bububuka ang bibig mo. Kaya nga awit. Sige nga, subukan natin pahingan-hindan, mga pengi. Pag hindi bumuka ang bibig nyo, lagyan na lang natin ng sipit yan. Sige nga natin, isang istansa lang. Awitin natin yung life eternal. Kasama sa 520 ha. Laksan nyo ang awit, mga kapatid. Kasi doon sa langit, ang gagawin natin ay umawit na lang. Tapos dito parang ayaw mong umawit. 520, tingnan natin. Nasaan si Ida? Ito yung ating introduction eh. I know that ganun ba? Yun. Siya ang ating, para makuha natin yung tamang key. So, sa mga nasa para makita lang natin, mga young people. Kasi parang, pag kumakanta tayo, parang wala akong naririnig na umaawit. Nasaan na kaya yung mga tinig natin? Yun. Sige nga. Kasama kahit ito'y preaching, kasama rin ito sa, para tayo. I know that sige nga, mga kapatid. Okay na tayo. I know that I cannot pray just like Daniel. I cannot reach like the great apostle Paul. But I know I love my Lord for all His favors. For He died for me to save me from the fall. Puro malakas. Let me feel my Savior near when I am dying. Let me feel His precious arms around His eyes. While I crossing Jordan stream, there'll be no sighing. For on the shore, my blessed Lord will be thine eye. Ayun, so tama na. So may kulang. Yung soprano, nawawala po kayo. Yun, yung soprano. Anong gusto nyong tinig? Soprano, alto, bass o tenor? Sino mga alto dito? Taas ang kamay. Dalawa lang. Nawawala din kayo. O yung tenor, mga parang tenor rin. Yung alto, yung natural. Yon, yung soprano, ito po 'yon, I know that bakit hindi nyo malaksan? Parang I know that I cannot pray. So, talagang buwilo. Kumakanta tayo sa Panginoon, bakit pag sa video okay? Giliw ko! Talagang ugat-ugat eh. Bakit parang pag sa Panginoon, parang pigil na pigil? Saan ba yung katarungan dyan, mga kapatid? Yun, pag kumakanta sa Panginoon, tutubigay. Kaya pag sa bahay, mag-practice naman kayo, mga kapatid. Ang dami nating naka-YouTube channel na nga tayo. Minsan, zero views yung ating channel eh. Alam mo, nag-check ako araw-araw ng ating YouTube. Minsan, 0 views. Araw-araw. Nasaan ang katarungan doon? So,
Yun, sinasabi natin mga kapatid, na mahal natin ang Diyos. Patunayan natin mga kapatid na mahal natin ang Diyos. Priority natin. Kasi tulad yon, mga nakita lang natin sa TV, mga milyonaryo, mga sikat, si Hilton. Anong pangalan ni Hilton? Yon. Nasunog din po yung kanyang napakagandang bahay. Yung mga direktor na mga bilyonaryo. Wash out po talaga yon. Yon. Kaya nga sa atin, mas priority natin ang pag-una sa kalooban ng Diyos. Tingnan nga natin mga kapatid, 1 Timothy, balikan lang po natin. At dito po tayo magtatapos para maaga tayong matapos. Chapter 6. Yon. Anong sabi din ni Apostol Pablo sa verse 6? But godliness with contentment is great gain. Yon. Yung pagiging makadiyos at may kakontentuhan ay siyang malaki ang pakinabang. Bakit? For we brought nothing into this world. Yon. Sino bang sinilang dito na may hawak na kutsara nung inilabas ng nanay? Pag-uha mo, may hawak ka ng kutsara, tinidor. Ikaw ba, Brad? May hawak ka doon, Brad? Na tinidor? Wala. Zero talaga tayo. Wala ka nga tayong salwal, di ba, Brad? Kaya nga siguro umiyak, wala kang salwal eh. Ibig sabihin doon, sabi ng Apostol Pablo, for we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. O, kita mo, yung mga nasunugan, talagang pagmakita mo sa kahit sa mga i-search nyo, LA, abong-abo talaga. Yon. Ano bang naipundar nila? Gaganda, may swimming pool, yung kalang kusina ay talagang kompleto, yung kalang CR ay nakakalaga ng $1 million, Brad, no? Ay sa atin, basta kung sa probinsya nga, nasan ba ang CR sa probinsya mga kapatid? Sabi nung lahat ng makita mo, comfort room yan. Kung ilan ang hektarya ng lupa mo, yun ang comfort room, di ba, brother? Basta probinsyano, alam na yan. Kaya pag taga Manila ka, pupunta ka sa probinsya, saan ang CR niya? Lahat na nakikita mo, CR yan. Pero ngayon, hindi naman, may nag-improve na rin. So, ibig sabihin, wala ho tayo talagang madadala pag alis natin dito sa mundong ito. Ang sabi ni Apostol Pablo ay walang, sabi doon, in having food and raiment, let us be there with content. Yon. At ito po yung pinakamasakit dito, no? But they that will be rich fall into temptation is there. Yon. Hindi masamang yumaman. Pero kung yumaman ka dahil sa pang-i-scam, di ba? Daming ang yumaman sa scammer eh. Yun, marami sa ating kapatiran na scam. Pero ako, hindi ako na-scam eh. Nabawi ako eh. Kaya, ipapag-pray natin, baka na-scam na kayo. Yun. Kasi sabi doon, but they that will be rich, yung naghahangad ka ng yaman sa anumang paraan, okay lang yumaman kung sa legal. Yun, yumaman ka dahil sa pagbibinta ng buti. Yun. Pagbibinta ng kung ano-ano. Walang masama yun. Pero kung yumaman ka dahil sa panggaganso, yun. Pangluloko. Alam mo, pag nag-imbis ka ng 1 milyon, ang balik niyan, 10 milyon. Yun, yung mga manggaganso talaga yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, but they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men and destruction and perdition. So kapahamakan talaga ang magiging resulta nito kapag inisip natin na ang isipin natin, yumaman sa anumang paraan, gagawa tayo ng illegal. Eh maraming napasarang pugo dito sa Pilipinas, puro illegal eh. Illegal na sabong, illegal na tong-its. Yung tong-its, online na rin pala, Brad. Tapos ano pa yung mga online? Ang dami na. Tataya ka lang, magsimula ka sa 10 pesos, hanggang pati asawa mo na itaya mo na, di ba? Nabalita, na asawa, na itaya sa sabong. Wala na magawa yung asawa. Akala nung asawa, saan sila? Sabi ng asawa, mamamasya lang sila. Yun pala, dinala doon sa nanalo. At ang ipinusta, yung asawa. Kaya ba natin yon? Ikaw ba, Brad, kaya mong ipusta, Sister Dayan? ay kung malulong ka talaga sa sugal, lahat, yung mga lolo ni Lola, ni na Mrs.,
Ang lawak ng lupain nila. Eh bakit wala ng lupa na ipatalo sa sugal? Yung bayaw ko. Yun. Yung asawa ng panganay namin, ang lawak. Halos lahat ng tabing dagat, kalakihan sa kanila. Eh ngayon, kahit isang paso, wala silang pagbabayari. Bakit? Na ipatalo sa sugal. Yun. Kaya yun ang punto lang natin mga kapatid. Kung anong mayroon tayo, makasya na tayo, mag-pray lang tayo, kung payamanin tayo ng Diyos, darating at darating yan. Si David, hindi naman hangad na yumaman, pero yumaman. Si Solomon, hindi rin naghingi ng yaman eh. Ang sabi lang niya, Lord, bigyan mo na ako ng talino para i-judge ko itong bayang Israel. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hindi lang talino at karunungan ibibigay ko sa iyo, pati kayamanan. Kahit hindi mo hingin yan, maging tapat ka lang sa Diyos at sa tamang panahon. May tamang panahon yan, mga kapatid. Di ba sabi sa Ecclesiastes chapter 3, lahat ng bagay may panahon. Huwag mo tayong magmamadali. Di ba nagmamadaling yumaman, nagmamadaling mag-asawa, puro pagmamadali. Tandaan po natin, sabi ni King Solomon, ito experience niya sa chapter 3. Ito, pwedeng memory verse nyo ito mga kapatid, kasi yung iba nagmamadali. ito, memory verse natin ito. To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Yun. Lahat ng bagay ay may panahon. Halimbawa, nagtanim ka, gusto mo ba umaanin na bukas? Wala namang ganun mga kapatid, no? Ang mais brad, ilang buwan yan? 3 to 4 months, di ba? Ang baboy, pag inalagaan mo, big, ilang buwan yan? Eh gusto mo, pag-alagaan mo, ibinta mo agad? So may panahon. May panahon ng pagliligaw, may panahon ng pagsagot. Hindi naman pagkatingin mo, sagot agad. Pag nasagot mo na, may panahon ng kasalan. At pag may panahon ng kasalan, may panahon ng imbitahan. Ano mo, kamoy lang ikasal, mag-imbita ka naman. So lahat may panahon. Yon, di ba Nay Nita? Bukas si Nanay Nita, birthday ni Nanay Nita bukas. So, may panahon. Lahat ng bagay. Kaya akala natin, yung mga ginagawa ng ting mali, ay walang balik po yan. May balik po yan. Romans 1:18. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Umaba yung ating preaching, pero enjoy naman tayo, no? Dahil Romans 1:18. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Dito tayo magtatapos. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Yon. Ang galit daw ng Diyos ay nahahayag sa langit sa mga hindi makadiyos at sa mga hindi makatuwiran na tao na ang katotohanan ay hindi nilalagay sa katuwiran. So dapat nandun po tayo sa katuwiran, sa katotohanan. Kung anong gusto ng Diyos, yes Lord. Amen. Huwag mong kukontrahin ang gusto ng Diyos dahil pag kinontra mo yan, hindi na tao ang kalaban natin. Sino ang kalaban natin? Ang Diyos, mga kapatid. Yung nangyari sa Los Angeles, kapiraso lang yan, mga kapatid. Yun. Warning po sa atin. Winawarningan tayo mga anak ng Diyos na ang Diyos kayang parusahan ang sino man na ayaw kumilala sa Kanya. Maaring yun, mga unbeliever. Ipinapakita lang na ay sa panahon nga ng Old Testament, chosen people na nga. Pinarusahan pa ng Panginoon eh. Kaya mo sabihin, di, elect naman ako ng Diyos eh. Anak ako ng Diyos, di ako parura. Sino may sabi? Anak nga niya ang pinaparusahan, pinapalo eh. Para madisiplina. Kaya wag na natin tayong mapalo tayo. Ang palo, tanda ng pagmamahal. Pero mas masarap namang hindi mapalo, di ba mga kapatid? Kasi ang palo ng Diyos, madadamay pati nakapaligid sa'yo. Ay halimbawa, pinalo ka ng Diyos, di ka na makalakad. Ay ikaw pa naman ang nagsusustento sa pamilya. Di kawawa ang pamilya mo. Di ba? Pinalo ka ng Diyos, di ka na makakita, paano ka na? Kasi ang Diyos ang pwedeng maggawa niyan. Ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay. So, yun lang po, batid. At ang lesson po natin
ay kilalanin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang siyang may gawa ng langit at lupa. Huwag po tayong umasa sa kakayanan natin. Huwag tayong umasa kapwa-tao. Ang tao, pwedeng iiwanan ka. Ang tao, minsan, nandyan siya pag mayroon ka. Pag wala ka na, wala ka nang maasahan. Kaya doon tayo sa Diyos na wala man tayo o mayroon, nandyan siya. Nakasubaybay sa atin, mga kapatid. Okay, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa mga salita mo na amin na pag-aralan. Nawa po ito yung magbigay po sa amin ng challenge na magpatuloy kaming sumamba sa Espiritu at katotohanan na kilalanin namin na kayo pa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat o Lord at lahat po ito yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kakanta mo na isa. Isa lang.